Hello everyone, welcome to my channel. This is Ate Miles once again. Welcome to my vlog. I'm here in rooftop. Sa taas po ako ng aking apartment. So napakaganda po ng weather. Is around 5:45 in the afternoon. And of course, this is a great privilege for me to having alone with my Creator, no? Sa aking Panginoon. Andito pa ako, kung makikita nyo dun sa likod ko, ayan, napakaganda pong buildings. Ayan, so, kung makikita po natin, ayan, rooftop po yan. Okay, so, mga kabahayan po dun sa likod. Yeah. So, this is my throne when I'm alone and want to worship the Lord alone, no? Kasi may kasama ako doon sa baba. And of course, today, I just want to share my topic about faith, no? Bakit faith po ang aking napiling topic sa araw na ito? It's because nakikita ko po sa sitwasyon ngayon, kailangan po natin yon, no? Kailangan po natin na tumaas ang ating pananampalataya sa Panginoon para po ma-overcome natin ang sitwasyon sa panahon ngayon, especially itong pandemic na hindi pa rin po natapos-tapos at nagkaroon pa ng another wave of challenge, no, sa ating mga kapwa Pilipino sa Pilipinas, lalo na po sa bawat sulok ng daigdig. Hindi lang po Pilipinas, hindi lang po Hong Kong, but kahit saan po ay affected po ng sitwasyon po na ito, no? So today I just want to share one of the great verse from the Bible is from the book of Luke chapter 18 verse 8, no? So napakaganda po dito. Sabi niya dito, sinabi ko sa inyo agad niyang ibinigay sa kanila ang katarungan. Ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita pa kaya siyang mga taong sumasampalataya sa kanya, no? Uulitin ko po dahil napakaganda po nitong verse na ito, Luke chapter 18 verse 8, sinasabi ko sa inyo, agad niyang ibinigay sa kanila ang katarungan. Ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita pa kaya siyang mga taong sumasampalataya sa kanya. Ayan po yung malaking tanong ngayon. Sabi dito sa sa aklat ng Luke 18 verse 8, okay, sa pagbabalik kaya na Jesus o ng ating Panginoon, mayroon pa kaya siyang madatnan na kanyang mga anak na patuloy na sumasampalataya sa kanya, or iyon po yung malaking question. Kasi po sa totoo lang, nakikita ko po ngayon, sa panahon ngayon, marami po ang nanlalamig, no? Marami po ang nanlalamig, yung dating mainit, yung dating masigasig sa gawain ng Panginoon, ngayon po ay nabaling sa mga bagay na hatak ng mundo. Hindi po yan bago sa bawat isa, kundi ito po ay nararamdaman ng bawat iglesia, and I believe po, hindi lang po kami dito sa Hong Kong ang nakakaranas ng ganitong sitwasyon, but even in Philippines or sa bawat sulok ng daigdig. Kaya po ito po yung word of encouragement for us today, yung about sa pananampalataya. Okay, I just want to share my personal faith about this situation, no? So marami na po akong nagawang vlog na I got terminated last March, no? Bali pang-4, pang-5 buwan na po ngayong July. Okay, so sa pananampalataya lamang po ako ay nakakatagal sa sitwasyon na ito. Of course, sa sitwasyon po ng termination, no work, no pay po kami. So, hindi rin po kami makakauwi dahil wala pong flight back to Philippines. At saka yung sitwasyon nga po about sa COVID-19, napakaraming proseso, yung quarantine. So, we have no choice but to stay where we are, no? So, of course, kumakain kami, may mga pangangailangan kami, we need to pay the rent kung saan kami, ay sa mga boarding house na kung saan kami nakastay. So, we need money to pay for all our expenses. But you know what, church? Because of this great faith that God given to me, naranasan ko po or natutunan ko at na-experience ko personally to survive those challenges in my life. At ang technique lang po or ang sikreto kung bakit ko po ito na-overcome, kung bakit po ang aking pananampalataya ay patuloy po
kumakapit or lumalawak or lumalalim sa Panginoon, it's because unang-una po, okay, I choose to dwell in the presence of the Lord. Pangalawa po, I choose to eat His words as my spiritual food, no? So, lagi ko po yung pinipili kahit sa anong mga bagay, no? Kahit sa pagpili ng amo, sa pagpili ng time schedule sa trabaho, lagi ko pong pinipili yung para sa Panginoon dahil naniniwala ako, when I chose God, God also chose me, no? When I give my priority to God, the Lord also choose my priority for me, no? Kaya, gusto ko pong i-share sa inyo ang mga ingredients po kung bakit ang pananampalataya ko ay hindi po nanlalamig sa Panginoon. Ayan. So, ituturo ko po sa inyo. Ayan po. Mayroon po ako dito. So, ayan. So, mayroon po akong mga inaaral. Mayroon pa ako. Ayan po ay galing pa ito sa kung saan natutunan ko sa mga una pang nagturo po sa akin, no? Kinolek ko po ito at ito po yung nagbibigay sa akin ng dagdag tapang para manatili at lumaban sa anumang sitwasyon ngayon. So, mayroon po akong mga ingredients para po lalong mapalago ang pananampalataya. Ayan. So, may gabay sa pag-aayuno, sa pagpa-fasting po, no? So, today fasting, kanina fasting po. In fact, kaka-break lang ng fasting. So, dagdag po yun para mas lalo tayo magpapalakas. And of course, kay guidance or guidelines and policy o rules and regulation ng Panginoon sa kanyang mga anak, no? Okay? So, and understanding of how the Lord called me to follow Him. How the Lord called you to follow Him. And of course, mayroon po akong, ayan, kung makikita po natin, ito po yung napakakapal kong devotional book. Notebook, no? So, puno na po ito. Wala na po siya. Puno na, wala na po ako masusulatan dito. Ayan. So, punong-puno na siya. So, I got another one. Ayan po. Okay? Bumili po ako ng bago. And of course, para mas lala akong ganahan sa aking gagawin, I design it for my own design. Yan. So, pwede po kayong gumawa. Lagyan po ninyo ng mga kaik-ikan dyan kung anong gusto nyo para mas lalo kayong ma-excite sa paggawa. Okay? Ayan. So, nilagyan ko din sa loob. So, kinakabitan ko siya kung ano yung mga word of encouragement na mayroon. It is for freedom. Okay? So, I have freedom to do this for the Lord. Kahit gaano ka busy, kahit gaano karaming mga challenges, may freedom pa rin ako na binigay ng Diyos para magbigay ng panahon para sa Kanya. No? So, ayan po. So, empty pa po yan dahil umpisahan ko po ito sa araw na ito. Okay, sa likod po, kung makikita natin, nilagyan ko rin siya, no? Yan. So, ayan po. Okay, kayo din po, pwede kayong mag-create ng mga bagay kung saan po ay magdagdag ito ng appetizer sa inyong gagawin para sa Panginoon, no? Kaya, ang encouragement ko po sa bawat isa, palakihin po natin ating pananampalataya. Isa po yun sa malaking tanong ng Panginoon, meron pa ba kaya siyang babalikan? Okay? Na sumasampalataya sa Kanya, sa Kanyang pagbalik dito sa lupa. Kayo po ang makakasagot niyan, mga kapatid. Okay? Faith given by God. Ang pananampalataya po ay binigay ng Panginoon sa atin. Biyaya po niyang ibinigay sa atin, no? Yung grace niya ay ibinigay niya sa atin, no? By His grace, and by His mercy, tayo po ay naligtas. And by faith, no? Sa pamamagitan ng pananampalataya natin, tayo po ay naligtas, no? Kaya wag po nating kalimutan na alagaan po ang ating pananampalataya sa Panginoon. Talk to yourself. Kausapin mo ang sarili mo. Kung feeling mo nag-iisa ka, wala kang kasama, walang nakaalala sa iyo, kausapin mo ang sarili mo, humarap ka sa salamin. Talk to yourself. Na para bang kausap mo ang iyong matalik na kaibigan, na para bang kausap mo ang iyong best of friends, no? Yung kaya mo mapagkatiwalaan. Yun po ang ginagawa ko din sa aking sarili. Bawat isa po sa atin, I can encourage others, but I don't wait someone encourage me. Paano kung wala, no?
So, kailangan kong i-encourage ang sarili ko, kausapin ang sarili ko, okay? I-command ko ang sarili ko, Miles, kailangan mong gawin ito. Miles, huwag kang patamad-tamad. Miles, kailangan mo gumawa ng mga bagay na ikaw rin ang magbe-benefits. Mga kapatid, wala kang gagawin na iba ang magpakasasa kung di ikaw. Ikaw ang unang magbe-benefits ng iyong gagawin. Ikaw ang unang matututo sa lahat ng iyong gagawin. Kaya mga kapatid, huwag po tayong magsawa. Gawin natin. Lalo na kung ikaw ay nasa iglesia na, nasa ministry ka na, nasa church ka na, may assignment na binigay ang Lord sa iyo, may obligasyon na binigay ang Lord sa iyo, kapatid, alagaan mo ito. Okay? Nurtured what kind of gift kay God given you. Kasi po, hindi lahat po ay nagagamit sa iglesia. Marami po ang hindi nagagamit. Pupunta lang sa church, no? Kakanta, makikinig, pagkatapos uwi na, wala na. Okay? But many, at isa na po ako doon from many, na ginamit ng Panginoon, na binigyan ng pagkakataon para magamit sa iilan. Huwag po natin i-underestimate yung iilan na ibinigay ng Lord sa atin. Alagaan po natin yan. Dahil ang iilan, maari po yan ang simulan ng marami, multitude, or nations. Ayan po laging tandaan natin. So, as you encourage yourself, pag sinanay po natin i-encourage ang ating sarili, ayan po, hindi mo lang mamalaya, nag-i-encourage ka na pala sa iisa, dalawa, tatlo, o mas marami. Hindi mo na mamalaya na sa pagsunod mo, sa pagiging tapat mo sa Panginoon, isa-isa na palang lumalapit ang iyong mga kamag-anak, ang iyong pamilya sa Panginoon, at makikita mo later on, kayo ay sama-sama ng maglingkod sa Panginoon. Masarap po sa pakiramdam. Masarap sa pakiramdam. Okay? Ako po ay may mga anak, at ang pinaka hindi ko makakalimutan at ang pinaka masarap sa aking pandinig, yung narinig ko ang sinabi ng aking anak na babae. Nay, paano kaya ako magkaroon ng faith na katulad mo? Paano ko kaya palakihin ang pananampalataya ako na pananampalataya na mayroon ako katulad sa ginagawa mo? When I speak what the word is saying or what the Lord is telling me to say, lalakaran ko yan mga kapatid sa pananampalataya. Lalakaran ko yan because I believe ang pananampalataya po natin ang siyang magdadala ng fulfillment sa anumang gustong gawin ng Panginoon sa buhay natin. Kahit pag gusto ng Lord, pagpapalain ka. Kung hindi ka mananampalataya na mangyari yon, hindi po mangyayari yon. Kung matandaan po natin, the woman who was bleeding for 12 years dahil sa kanyang pananampalataya, siya po ay nakatanggap ng miracles of healing. The moment she believed na siya ay gagaling, siya po ay gumaling. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, woman, your faith has healed you. Yung pananampalataya mo ang siyang nagbigay ng kagalingan sa iyo. Kung maalala po natin, yung blind man. The blind man was received his sight because of faith. No? You receive sight because of your faith. So grabe, no? Kaya ako mga kapatid, inaalagaan kong pananampalataya na mayroon ako. That heaven, nakikita ako sa aking paligid, naho-hopeless na or nawawalan na ng pag-asa ang aking mga kasama. And yet, I need to nurture my faith. Kailangan magkaroon ako ng pananampalataya, at kung sila man ay nawalan na ng pag-asa, hahawaan ko sila para bumalik ang pananampalataya na mayroon sila na ibinigay ng Panginoon. Glory to God. At nagpapasalamat ako sa Panginoon. Lord, thank you so much for giving me a chance to having this kind of faith, Lord. Increase my faith, oh God. And increase the faith those people who prayed for increasing their faith in Jesus' name. Through faith, and by your grace we are saved. Through faith, your purpose in our life will fulfill because of that faith. We receive healing as we prayed for healing through faith. We receive forgiveness through faith, Panginoon. We receive restoration as we believe by faith, oh God, in Jesus' name. We receive a completely healing sa anumang karamdaman na mayroon kami, Panginoon, the moment, oh Lord God, we receive it and we believe it by faith in Jesus' name. Maraming salamat, Panginoon, for giving me a chance, Lord, to having this kind of faith.
that whatever situation I am facing for, this faith will help me to overcome and to receive a complete restoration. Thank you so much, O Lord God. I declare Philippines will soon be okay, restored and healed by the blood of Jesus. And even Hong Kong, I declare the complete restoration for what the Lord is declaring for Hong Kong in Jesus' name. I declare for the nations, the whole world, Panginoon, to experience your glory. Pagkaisahin mo, Panginoon, ang bawat Kristiyano, ang bawat mananampalataya, to declare the completely restorations and healing for the whole world in the mighty name of Jesus. Lord, unity, there is power in unity, O Lord God. I speak forth increasing of faith sa Radiant Life City Church Hong Kong, Philippines, sa lahat po ng mga Christian churches. Lord, grant our prayer, O God, in Jesus' name. Thank you so much, O Lord God. Thank you for granting us. Thank you for allowing us, O Lord God, to soaring up high, Lord, with the greater faith that comes from you. Thank you so much. Glory to God. This is my prayer. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Thank you so much, mga kapatid. I hope nakapag-encourage po ako sa inyo. Okay, sa pamamagitan ng sharing vlog na ito, na taasan po natin ating pananampalataya. Ano man ang iyong hinaharap ngayon, ano man ang iyong kalagayan ngayon, kapatid, taasan mong pananampalataya mo sa Panginoon. And I believe, soon, you will receive the miracles of what you prayed for in the name of Jesus. Thank you so much for watching and sharing this video, this vlog. Thank you so much. Please continue to subscribe, share to your friends so that they also will be encouraged through this vlog. Thank you so much and God bless us all. Remember, increase your faith. If you don't have faith enough, then ask the Lord and the Lord will give it to you full and enough for your needs. Thank you so much. God bless us all. Bye-bye.